Title: His Ex-Wife. Author: Shia Suarez. Genre: Romance. Paalala lang sa mababanggit sa video at kwentong ito ay isa lamang kathang-isip ng malikhaing author. Don't forget to like and follow ang aming page. Thank you. Prologue. Masayang-masaya ako dahil sa nalaman ko kanina lang na buntis ako. Halos hindi ako makapaniwala because the doctor said na wala na akong pag-asang mabuntis pa. Kinadismaya ng asawa kong si Dashil kaya hindi na ito umuuwi pa ng bahay sa tamang oras. I felt sad at that time dahil sa pagbabagong kilos na nakikita ko sa asawa ko. Palagi itong umuuwing late, malamig ang turing sa akin, lagi na niya akong sinisigawan na hindi naman niya noon ginawa. Kaya labis ang tuwa ko nang malaman na buntis ako at ang ama ay si Dashil. Hindi ko rin siya masisisi because I know na gustong-gusto na niyang magkaanak na hindi ko naman maibigay sa kanya. 2 years na kaming kasal pero wala pa rin kaming nabubuo. Maya-maya ay nandito na ako sa bahay naming dalawa. Nakayuko ang mga maid at masaya ang boses na binabati ako. Sinalubong ko ng mahigpit na yakap si Manang Talisha at marahang ngumiti. Gusto ko nang ipaalam sa kanya pero gusto ko si Dashil ang unang makaalam tungkol sa pagbubuntis ko. Umuwi na po ba ang asawa ko, Manang? Tak ang tanong ko at mabilis na nagbago ang kanyang itsura ng takot. Nagtaka naman ako at sinuri ang reaksyon niya. May mali. Misha. Oo, umuwi na siya kanina pa. Nauutol na saad ni Manang. Talaga po, may importante po sana akong sasabihin. Sige Manang, mauna na po ako sa itaas, hinawakan nito ang braso ko para pigilan ako sa balak ko. Kunot-noo ko siyang tinignan. Wag. Ang ibig kong sabihin, nagtataka na talaga ako sa pagpipigil niya sa akin. Bakit ayaw akong pion ni Manang na umakyat sa taas? Bamulong-bulong siya at kinagat-kagat pa ang kuko. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba sa akin o hindi. There. May problema talaga. Dahil alam ko na ang mga kilos ni Manang. Kilalang-kilala ko na siya kasi siya ang nagpalaki sa akin simula bata pa ako. Gusto mong manood, Misha? Magluto. Tuturuan kita. Saad niya sa natatakot na boses. Magsasalita na sana ako nang marinig namin na may nabasag sa second floor. Akmang pupunta ako doon upang malaman kung anong meron pero mabilis niya akong pinigilan. Misha, kami na ang bahala roon. Dito ka na lang muna. Hindi po, Manang. You're acting weird kanina pa. Pagmamatigas ko at tinakbo ang hagdanan. Wala na akong pakialam kung magagalit pa sa akin si Manang. Narinig ko pa ang sigaw ni Manang at ang pagsunod niya sa akin kaya mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Nahinto ako sa kwarto namin ni Dashil dahil nakarinig ako ng aingay rito. Aingay na para bang may nasasaktan. Unti-unti kong binuksan ang pinto at tumambad sa akin ang hindi ko gustong makita. Dashil, mahina kong bulalas. Dashil is on top of Miro na gumagawa ng kababalaghan. Tila tinutusok ng napakaraming karayom ang puso ko sa aking nakita. Paano niya nagawa sa akin ta? Akala ko ba mahal niya ako? Akala ko ba hindi niya ako magagawang saktan? Bakit? Nalipat ang atensyon nila sa akin at gulat ang aking makikita sa kanilang mga mata. Ano ngayon? Magugulat lang kayo. Ano ta? Anong ibig sabihin nito? Mahinang saad ko at napasalampak sa sahig. Naubos ang lakas na meron ako sa mga sandaling yun ngunit hindi yun naging dahilan para hindi ko sila muling tignan. Nakangisi na sa akin si Miro at si Dashil naman ay sinusuot na ang kanyang boxer. Parang mas nadouble ang sakit sa puso ko nang makita ko na parang wala lang sa kanya na nakita ko na nagtatalik silang dalawa ni Miro. Nagawa pa niyang iabot sa akin ang annulment paper. Kaya pala sa Russia niya gustong magpakasal para may annulment paper hindi tulad sa Pilipinas. Malamig siyang nakatingin sa akin habang ako ay lumuluhang pinirnahan ang papel. Napatakan pa ng luha ko ang papel. Ayoko na. Pagod na ako. Kung yan ang gusto niya ay sige. Kung mas pipiliin pa niya si Miro kaysa sa akin, kaysa sa amin ng anak ko ay sisiguraduhin kung hindi na niya makikita pa ang anak niya. Gusto ko sana silang sigawan at saktan bago ako umalis pero hindi ko ginawa. Ayaw ko nang ubusin pa ang energy ko sa kanila. Tama na ang sakit na naidulot nila sa akin. Kinuha ko ang mga gamit ko at sinalubong ng yakap si Manang Talisha bago tuluyan lumabas ng mansion. Baby, tayong dalawa na lang ang magkakampi. Pasensya na kung hindi kita mabibigyan ng kompletong pamilya. Wala na rin si mommy at daddy dahil sa aksidenteng nangyari sa kanila pagkatapos ng kasal namin noon ni Dashil. Kabanata 1. Misha's Point of View.
Hirap ang dinadanas ko ngayon. Pagkatapos kong pirmahan ang divorce paper na inabot ni. Hindi ko kayang sabihin ang pangalan niya. Umalis na ako na hindi nagsasalita. Ganoon-ganoon na lang ba para kay? Sa tagal ng pinagsamahan namin. Kasalanan ko rin naman. Bakit ngayon pa lang ako nabuntis? Kung mas maaga sana ay hindi niya ako hiniwalayan at hindi ganito ang kinaantungan namin. Si Miro, siya ang doktor na nagsabi sa amin na wala akong kakayahang magbuntis. Palagi niya akong binibigyan ng gamot para raw sa katawan ko pero ordinaryong gamot lang ba? Pagkatapos niyang sabihin na wala akong kakayahang magbuntis ay tumigil siya sa pagbibigay ng gamot para sa katawan ko dahil maayos naman na raw ako. Pero alam ko na ngayon kung bakit niya nagawa sa akin, yun. Kaibigan ang turing ko sa kanya. Pinahid ko ang luhang lumalandas sa paisni ko at tumayo. Nasa mansyon ako ng mga magulang ko na tanging naiwan sa akin. Habang kaharap ang taong bibili nito. Masakit pa rin ang pagkawala nila pero kinaya ko. Ang mga business namin sa labas at loob ng bansa ay bumagsak ngunit may naipon sila para sa akin. Binento ko ang mansyon para makapag-ipon pa ng pera para sa magiging anak ko at ngayon. Nandito na ako sa isang may kaliitang bahay na binili ko para sa amin ng magiging anak ko. Pinili ko ito dahil may medyo malawak na bakuran at plano kong doon gumawa ng bahay-bahayan para sa anak ko. Maganda rin ang pintura ng bahay at malinis ang loob nito. May sala at kitchen. May 3 maliliit na kwarto rin. I miss you. Mahinang saad ko sabay himaz sa tiyan ko. Kahit anong pangluloko niya sa akin hindi nababawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Umalis ako dahil ayokong makita ang mukha niya na nagpapaalala sa akin ng ginawa nila ni Miro. Sana masaya tayo ngayon dahil may anak na tayo, pidgil ko sa luhang gustong kumawala sa mga mata ko. Inaalala ko pa ang panahon na masaya kaming naghahabulan sa bahay. Kung sana hindi dumating si Miro tayo pa rin, pabulong na saad ko sa huling salita at doon na kumawala ang luhang pinipigilan ko. Napahawak ako sa mukha ko at humagulgol. Nozapo ko rin ang tiyan ko na bakas na ang bukol ngayon. TSS. Oy, miss, bakit ka umiiyak? Bawal sa mga buntis yan, ha? Napatigil ako sa pag-iyak nang may marinig akong boses. May nakita akong isang lalaki at babae sa gate at nakatanaw sa akin. Bakas sa mukha nila ang pag-aalala. Lumapit ako mula roon. Pasensya na, saad ko at tumungo. Miss, okay ka lang. Bakit ka umiyak? Nakakasama yan sa baby mo. Saad naman ng babae. Okay lang ako, pilit kong ngumiti. Sus, babe, hindi yan okay saad ng lalaki sa kasintahan. Tahimik. Natahimik naman ang lalaki. Ako si Emily at ito ang boyfriend ko na si Greg. Kung may kailangan ka, magkapit-bahay naman tayo kaya walang problema. Nakangiti niyang akong tiningnan. Kailan ba kung ngumiti ng katulad ng sa kanya? Hindi ko mapigilan tanungin ang sarili ko habang pinagmamasdan ang ngiti ng babaeng nasa harapan ko. Sinuklian ko ang ngiti niya. Tama sila kung iiyak lang ako at iisipin ko sila dahil mas lalo ko lang paparusahan ang sarili ko. Sige, Emily. Ako si Misha, saad ko. Lumipas ang mga araw at tuluyan ng gumaan ang pakiramdam ko sa magkasintahan. Nababawasan na rin ang pag-iisip ko sa ibang bagay. Napangiti na lang ako nang pumunta na naman ang magkasintahang Emily at Greg sa bahay. Palagi silang lumalagi rito at sinasamahan ako. Kung minsan sila na ang nagyayaya sa akin na magpa-check up. Kaya labis ang tuwa ko sa kanila. Kaibigan na ang turing namin sa isa't isa. Misha, let's go. Ano pa bang ginagawa mo dyan? Check up mo na. I'm so excited to know ang gender ng baby mo. Tili niya, kaya hinalikan siya ni Greg para huminto ito. Natawa ako dahil sobrang pula na ng mukha ni Emily. Isa pang nalaman ko kay Emily ay parang nakalunok ng megaphone dahil sa sobrang lakas ng boses niya. Daldal mo. Tsaka ang lakas ng bunganga mo na pwede nang makabasag ng salamin, pang-asar ni Greg na hindi mapigilan ang pagtawa. Si Greg naman ay palaging inaasar si Emily hanggang sa map-icon ito. Masasabi kong ito na yung way ni Greg sa paglalamang niya kay Emily. Hey, Tara na Tara, lalamgay man ako rito nakangusong saad ko at tumayo. Natawa naman ang dalawa at ainal-alayan pa ako. Diyos ko, kaya ko nang maglakad okay. Ang oo nyo naman. Pwede pa nga akong mag-zumba Pagbibiro ko pero parang walang narinig ang dalawa at tuluyan ng lumabas ng bahay. Ainal-alayan nga nila ako papunta sa sasakyan ni Greg.
Pati na habang papasok kami ng hospital. Daldal ng daldal lang si Emily pero hindi namin pinapansin ni Greg. Sana girl ang baby para bibihisan ko siya na parang Barbie. Excited na saad niya at nagpapalakpak pa. Lalaki dapat para turuan kong mag-basketball. Baka maging maarte pa iyong bata, singit naman ni Greg. Umirap ito. Nakarating na kami sa hospital at nagpakuha pa sila ng wheelchair. Naku po, huwag na. Saad ko sa nahihiyang boses. Sinubukan ko silang pigilan pero mas malakas ang dalawa sa isa. Hay, basta wag ka nang umangal. Sige na nga, wala na akong nagawa. Mas matatagalan lang kami sa hospital kung ipipilit ko ang gusto ko at ipipilit ni Emily ang gusto niya. Kahit ganoon ay lumambot ang puso ko sa ginawa nila sa akin. Feeling ko nga ako na ang pinakamaswerteng may kaibigan. Hindi nila ako iniwan, inalagaan pa nila ako at todo ay ngat pa talaga sa akin. So, Dok, ano po ang gender niya? Excited na saad ni Emily. Ngumiti naman ng marahan ang doktora at tumingin sa akin bago nagsalita. Twins. Twins ang dinadala mo, MS. Guevara. Lalaki at babae. Hindi lang pansin dahil nahaarangan ni baby boy si baby girl. May tinuro-turo pa siya. Halos maiyak ako sa saya may dalawang buhay akong dinadala. Hindi lang isa, thank you, Lord. OMG. Yeah. Gusto ka sanang sipresahin ng anak mo kaya niya hinarangan si baby, tuwang-tuwa pa saad ni Emily. Natawa naman ang doktora at Greg dahil biro nito. Tumango-tango ako at malapad na ngumiti. Dashil, kambal ang anak natin. Hay, nasaan na ba si Greg? Saad ni Emily habang nasa restaurant kami. Kakatapos lang naming namili ng mga gamit ng mga baby ko at napagpasyahan namin na kumain dahil na rin nakakapagod ang paglilibot sa mall. Nakatalikod sa akin si Emily habang tinatawagan si Greg nang mapatingin ako sa malaking flat screen sa loob ng mall. Tuldok, nasurpresa ako nang makita ko roon si Dashil at may pinapakitang picture ko. Anong ginagawa mo dyan? Mahina kong bulong. Dashil, magkano ang makukuha ng taong makakakita sa asawa mo, Mr. Watson? Tanong ng reporter. Tumingin si Dashil sa camera at feeling ko sa akin siya nakatingin. 1 million. If you saw this person, please call this number. May lumabas na numero mula sa screen. And, wife, kung nanonood ka, please, I'm sorry please come back to me. I can't live without you. Please, saad niya. Bakit mo to ginagawa ngayon? And it breaks my heart when I saw tears in his eyes. Pansin ko pa ang malaking eye bags niya at gulo-gulong buhok niya pati na rin ang suit niya na hindi pantay ang necktie na lagi kong inaayos noon. Uy, Misha, bakit ka umiiyak? Nag-alalang tanong ni Emily at niyakap ako. Wala. Tears of joy ta dahil may kambal na ako, sagot ko at pinilit na maging masaya.